As individual human sa mundong ito na meron po tayong human experience, ang katawan po natin ay binubuo ng physical human body at ng human soul. At bago po natin ma-level up yung mind consciousness natin as a human, kailangan po natin magkaroon ng deep knowledge and understanding. Yun yung magkaroon tayo ng moment na makakonect tayo sa soul natin to gather a knowledge and understanding. Kasi iba po yung knowledge sa physical human body natin, iba yung knowledge pagdating sa soul level. At sa spirituality kasi, ang inaaral dito ay ang bawat salita, meron po siyang katumbas na energy dahil ang energy na yan ay nakakaapekto sa mental and emotional feelings ng isang individual na tao. Kung bakit kapag nag-detach ka sa knowledge ng physical human body and you focus to your own heart, that is to focus to your own feeling, to understand your own feeling, that's the time na makagather ka ng knowledge and understanding. Dahil po, diyan mo maiintindihan yung totoong pakiramdam ng bawat salita. Dahil every word, meron po yan silang kanya-kanyang energy at may kanya-kanya po yung feelings na naka-attach sa word. Kaya doon mo lang yan maiintindihan kapag naka-focus ka sa soul level o kapag nag-connect ka sa soul mo. So, i-share ko sa inyo yung dalawang salita. Ano ba yung pagkakaiba ng free will at saka ng freedom? Ang freedom po ay ginagamit sa physical human world. Ito po ay ginagamit ng isang individual na tao para po makamit ang kanyang kalayaan. Lalong-lalo na po sa isang individual na tao na nasa suffering, pain. Ang kailangan lang po ng isang tao ay magkaroon po ng courage and strength na magsabi ng katotohanan and to learn on how to forgive para makamit niya yung freedom niya to set free yung sarili niya from suffering and pain na nararanasan niya bilang isang individual na tao dito sa physical world as human experience natin yun. Kapag nag-focus naman tayo sa soul level, ang karapat-dapat na salita doon na ginagamit ay ang salitang free will. Yung dalawang salita na yan ay parang password po yan para ma-level up ng isang individual na tao yung mind consciousness niya on how to use a proper word para po magkaroon, para ma-unlock mo yung knowledge and understanding deeper. Yun po yung mga salita din na ginagamit. Kasi yung ang salitang free will, ginagamit yan sa soul level para po magkaroon tayo ng choices kung ano po yung gusto natin na service. As human, alam naman natin po individually na hiram lang po itong buhay natin. Kasi yung physical human body natin, hiram lang po ito. Ang soul natin mabubuhay pa po siya. Pero sa next life cycle niya, ibang pangalan, ibang pamilya, ibang katawan. Yun lang po ang pagkakaiba. Pero mabubuhay yung kaluluwa natin. So in this present time, ang physical human body natin na to ay hiram lamang. As individual human dito sa mundong na to, para po magsili kayo ng sarili nyong free will nyo, yung service nyo, kailangan nyo din tanongin yung sarili nyo kung ano ba yung maiaambag nyo individually sa mundo natin to make our world better, na magiging maganda yung mundo natin. So, parang in this present time, in a present body, in a present life of us, ano ba yung maiaambag natin bilang isang individual na tao para sa mundo natin na in the near future, magiging maganda ito. So, this is your service sa field of spirituality. Dahil meron po tayong service to God, meron po tayong service to others, service to ourselves.
So, nasubukan ko po yung kung ano po yung pakiramdam ng every service na yan noong nasa Twin Flame Journey pa ako. Kaya po, nasa inyo na po individually kung ano po yung pipiliin nyo bilang individual na tao, kung ano yung ma-share nyo in this life cycle nyo.